May bagong balita na tiyak na makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipinong senior citizens. Ang 6 na DAL Universal Pension para sa lahat ng senior sa Pilipinas. Opisyal ng naisabatas. Hindi ito sismis, hindi rin haka-haka. Ito'y isang opisyal na hakbang ng gobyerno para mas mapalawak at mapatatag ang suporta sa ating mga nakatatanda. Pero marami ang nagtatanong ngayon, kailan nga ba eksaktong mararamdaman ang benepisyong ito? Ano ang mga bagong schedule at ano-ano ang mga mahahalagang pagbabago kumpara sa nakaraang sistema ng ET pension? Para sa kaalaman ng lahat, ang universal pension ay hiwalay sa regular na pension. Ang ibig sabihin nito, kahit hindi ka dating miyembro ng AIS basta't senior citizen ka na, pasok ka sa programang ito. Target nitong masaklaw ang mga senior citizens na wala ng sapat na kita o walang natanggap na pensyon mula sa alinmang private o government agency. Ayon sa batas, ang halagang tax na dahil kada buwan ay ipapamahagi sa pamamagitan ng isang malinaw na schedule na ia-announce ng EFET at ng National Commission of Senior Citizens Digital. Ngayon mahalagang malaman na hindi agad-agad ang rollout nito. May nakalatag na phasing o yugto-yugtong implementasyon. Unang bibigyang prioridad ang mga seniors na higit o 10 taong gulang pataas lalo na yung walang existing pensyon o suporta. Pagkatapos susunod ang 50 years old hanggang makarating sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ganito ang mekanismo para hindi mabigla ang sistema at masigurong maayos ang pamamahagi. Isa pang mahalagang detalye, may bagong proseso ng registration. Kailangan ninyong isumiti ang inyong updated na senior citizen, e-proof of residency, at declaration na wala kayong tinatanggap na ibang pensyon. Maraming barangay ngayon ang nag-aayos na ng listahan. Para sa pre-registration kaya makabubuting makipag-ugnayan agad sa inyong lokal na opisina. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kumpletong detalye ng bagong universal pension mula sa qualifications, requirements, hanggang sa eksaktong petsa kung kailan ito inaasahang magsisimula. Kaya manatili at makinig ng mabuti dahil ang impormasyon na ito ay maaaring makatulong hindi lang sa inyo, kundi pati sa inyong pamilya. Ngayon, gaya ng nabanggit natin sa umpisa ng video, marami ang nagtatanong kung kailan eksaktong mararamdaman at marirelease ang 6 na DAL Universal Pension para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Kaya't sisimulan natin ang talakayan sa pinakaimportanteng bahagi, ang schedule at proseso kung paano ito ipatutupad. Ang Department of Social Welfare and Development, DSV kasama ang National Commission of Senior Citizens, DENT, ang magiging pangunahing ahensya na mangangasiwa sa implementasyon nito. Ayon sa opisyal na pahayag, inaasahang magsisimula ang phased rollout ng Universal Pension sa loob ng susunod na 6 na buwan mula sa petsa ng paglagda ng batas. Pero huwag tayong malito dahil hindi ibig sabihin nito ay lahat ng seniors ay sabay-sabay na makakatanggap kaagad. Katulad ng ibang malalaking programa, may sinusunod itong hakbang-hakbang na proseso para masigurong tama at maayos ang distribusyon ng pondo. Ang unang batch na mabibigyan ay ang mga seniors na may edad 80 pataas, lalo na yung mga wala nang natatanggap na kahit anong uri ng pensyon. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ZESI, marami sa ating mga lolo at lola sa ganitong edad ay kadalasang wala ng kakayahang maghanap buhay at wala na ring natitirang support system. Kaya sila ang inuuna para matugunan agad ang kanilang pangangailangan. Ang mga listahan ng mga pangalan ay manggagaling mismo sa barangay at DIGISC na may access sa Senior Citizens Registry. Kaya kung kayo ay may lolo o lola na pasok sa age bracket na ito, siguraduhin ninyong updated ang kanilang impormasyon sa barangay. Susunod namang isasama sa rollout ang mga seniors na nasa edad 70 at pagkatapos ay ang 6 na PC sa bawat yugto. Magkakaroon ng public announcements at press releases para malinaw sa lahat kung kailan sila makakasama sa distribution. Sa ngayon may mga nagsimula ng magtanong sa mga lokal na opisina, kaya't pinapayuhan ang lahat na makipag-ugnayan lamang sa opisyal na channels Ngitsu at Le. Huwag tayong basta-basta maniniw. Wala sa mga nagsasabing may shortcut o fixers dahil ito ay libreng serbisyo ng gobyerno at walang bayad ang registration o application. Kung sakali mang may maningil sa inyo, agad ninyong i-report sa CFP hotline o sa inyong lokal na police station. Ngayon, tungkol naman sa requirements, mahalaga ring maintindihan ng lahat na hindi na pareho ng dating e-pension system ang mga hinihingi. Una, hindi mo na kailangang maging dating miyembro ng ES. Ito ang pagkakaiba ng Universal Pension. Layunin itong masaklaw pati ang mga seniors na hindi naging bahagi ng formal employment sector. Pangalawa, kailangan lamang ninyong ipakita ang senior citizen, e-proof of residency at isang declaration form na pipirmahan
kung saan nakasaad na wala kayong natatanggap na ibang pension mula SAIS o iba pang private retirement plans. May proseso din para sa mga indigent seniors kung saan kailangang patunayan na pasok sila sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority. Bukod pa rito, magkakaroon ng validation visits ang mga opisyal ng atlet para masiguro na totoo ang mga impormasyon na isinumiti. Kaya huwag magtataka kung bigla kayong bisitahin ng social worker o barangay personnel para sa interview. Bahagi ito ng due diligence ng gobyerno upang maiwasan ang tinatawag na double dipping o fraudulent claims. Ang totoo niyan, may ilang mga kaso na noon pa man ay iniimbestigahan na kung saan may mga taong nagpapanggap na indigent or senior kahit hindi naman. Kaya mas istrikto ngayon ang proseso, pero lahat ng ito ay para masigurong ang tulong ay napupunta sa tamang tao. Isang tanong din na madalas nating marinig mula sa mga seniors ay kung magiging buwan-buwan ba ang pag-release ng 6 na DAL na pension. Ang sagot diyan ay buwan-buwan itong matatanggap ng mga kwalipikadong seniors. Ipatutupad ito sa pamamagitan ng direct cash transfer sa mga bank account na nakarehistro sa programa. Para sa mga walang bank account, magkakaroon ng disbursement center sa bawat munisipyo o lungsod kung saan personal na ipapamahagi ang pensyon. May mga pag-uusap din na i-integrate ito sa existing na cash card systems ng government banks gaya ng Land Bank at this para mas madali at ligtas ang pagkuha ng pensyon. Kaya kung wala pa kayong bank account, mainam na magbukas na kayo habang maaga pa para hindi na kayo mahirapan pagdating ng araw na magsimula na ang distribution. May ilan ding nagtatanong kung pwede ba itong ipamana o i-transfer kung sakali mang pumanaw na ang senior citizen. Dito dapat malinaw ang universal pension ay strictly for living senior citizens lamang. Kapag ang beneficiary ay pumanaon na otomatikong ititigil ang pagbibigay ng pension, kaya bahagi rin ng sistema ang regular updating ng status ng mga nakatala upang maiwasan ang tinatawag na ghost pensioners. Sa katunayan, may mga local monitoring team na bubuuin sa bawat barangay para rito. Kaya mahalaga na laging updated ang records ng bawat senior citizen sa kanilang lokal na opisina. Isa pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ay ang epekto nito sa kabuuang sistema ng social welfare sa bansa. Ang 6 na DAL kada buwan na universal pension ay malaking hakbang hindi lamang sa pagtulong sa mga nakatatanda, kundi pati na rin sa pagbibigay ng dignidad sa kanilang huling mga taon. Ayon sa pag-aaral ng World Bank at ng ilang local think tanks, ang pagkakaroon ng universal pension system ay nakakatulong sa pagpapababa ng poverty incidence sa elderly population. Sa Pilipinas, halos na po ng mga senior citizens ay nananatiling below the poverty line. Sa tulong ng bagong batas na ito, inaasahang bababa ang bilang na ito ng mahigit kalahati sa loob ng 5 taon. Ngunit syempre, hindi mawawala ang mga agam-agam mula sa ilan nating kababayan. May mga nagtatanong kung saan kukunin ang pondo para sa programang ito. Ayon sa Department of Finance, ang initial funding para sa universal pension ay manggagaling sa reallocated budgets ng ilang government agencies kasama na ang sinasabing unused funds or savings ng iba't ibang opisina. Bukod dito, may bahagi rin na kukunin mula sa sin tax collections at iba pang excise taxes. May nakalaan ding yearly allocation sa General Appropriations Active upang masigurong tuloy-tuloy ang programa kahit magpalit-palit man ng administrasyon. Ngayon, lumalabas din ang tanong kung ano ang mangyayari sa mga kasalukuyang tumatanggap ng ETH pension. Ayon sa malinaw na guidelines, kung kayo ay already receiving pension mula sa o iba pang private plans na umaabot sa minimum threshold, hindi na kayo kwalipikado sa universal pension. Ang layunin kasi nito ay tulungan ang mga wala talagang natatanggap. Gayunpaman para sa mga may partial o maliit lamang na natatanggap na pension, may isinasagawang pag-aaral kung paano sila pwedeng isama sa programa bilang supplemental income. Wala pa itong final guidelines pero inaasahang maglalabas ng official statement ang FTHV sa loob ng susunod na 3 buwan. Isa pa, nais naming bigyang diin na ang programang ito ay hindi lamang usapin ng pera. Malaking bahagi rin ng Universal Pension Actual Welfare Package. Kasama rito ang libreng medical checkups, discounted medicines at iba pang benepisyo na sabay na ipapatupad kasama ng cash pension. Ang holistic approach na ito ay nakabase sa prinsipyo na ang mga senior citizens ay hindi lamang nangangailangan ng pera, kundi pati na rin ang sapat na pangangalaga sa kalusugan at kapakanan. Habang patuloy ang implementasyon ng batas, mahalagang maging mapagmatsyag at maalam ang bawat Pilipino. Huwag tayong pumayag na maging biktima ng misinformation o fake news. Madalas, may mga kumakalat na balita online na nagsasabing may registration fee o processing fee para makuha ang universal pension.
Muli, inuulit natin libre ito. Walang kahit anong bayad na hinihingi ang gobyerno para makasama kayo sa listahan. Kung may makatagpo kayo ng ganitong uri ng panloloko, huwag mahiyang magsumbong sa kinaukulan. Bukod pa rito, makabubuti rin na makiisa sa mga barangay assemblies at public consultations na isinasagawa ng ETITSU at LEHI. Dito idinadaan ang mga updates at paglilinaw ukol sa proseso. Karaniwan nag-a-announce sila sa lokal na radio, ZEED at social media pages ng mga disk. Kung wala kayong access sa internet, makiusap na lamang sa inyong anak, apo o kapitbahay na i-check ang official Facebook pages ng mga ahensyang ito para sa mga latest updates. Habang pinaplansa pa ang huling detalye ng batas, marami na ring mga senior citizens ang nag-express ng kanilang pasasalamat. Sa totoo lang, matagal nang hinihintay ng marami ang ganitong uri ng tulong mula sa gobyerno. Marami sa ating mga lolo at lola ang umaasa lamang sa tulong ng kanilang mga anak o apo at kung minsan pa nga ay walang-wala na talagang inaasahang suporta. Sa tulong ng universal pension, kahit papaano nagkakaroon sila ng tiyak na panggastos para sa pagkain, gamot at iba pangunahing pangangailangan. Isang bagay na dapat bigyang diin din ay ang pagbuo ng feedback system para sa mga beneficiaries. Ayon sa Kikitsi, magkakaroon ng hotlines at helpdesk sa bawat digis para sa mga katanungan o reklamo ukol sa programang ito. Kung sakaling may delays o error sa pag-release ng pension, agad ninyong maiulat ito at mabibigyan ng solusyon. Layunin ng pamahalaan na gawing mas mabilis at epektibo ang proseso kumpara sa ibang social programs ng nakaraan. Sa kabuuan, ang DAL Universal Pension para sa lahat ng senior citizens ay isang hakbang patungo sa mas makatao at inklusibong lipunan. Hindi man agad-agad maramdaman ang lahat pero sa tamang panahon at tamang proseso, lahat ng kwalipikadong seniors ay makikinabang dito. Ang importante ngayon ay maging handa tayo. Siguraduhin nating updated ang ating records. Iwasan ang paniniwala sa mga fake news at laging kumonsulta sa opisyal na channels ng UATV. Kung ikaw man ay senior citizen na o may mahal sa buhay na pasok sa programa, sana ay naliwanagan ka sa ating talakayan ngayong araw. Hindi biro ang pagkakaroon ng ganitong benepisyo at malaking bagay ito para sa maraming pamilya sa Pilipinas. Kaya huwag sayangin ang pagkakataon. Sundan ang tamang proseso at sa tamang panahon mararamdaman natin ang bunga ng batas na ito. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang iba pang social pension programs na available sa Pilipinas, pati na rin ang mga bagong healthcare benefits na kaakibat ng Universal Pension Act. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood at ingat po tayong